Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, pero kaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng patuloy na nakikinig na mga tunay na aral na katotohanan ng pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po lahat ng inyong mga maririnig na aral ay inyo pong isabuhay at ganapin. Maraming salamat po. Well, sana magkaroon na ng magandang umaga. Dahil talaga hindi kayo babatiin ng magandang umaga. Mga ingot lang ang nagbabati ng magandang umaga. Wala naman magandang umaga. Kasinungalingan. So, anong tema ang gusto nyo pag-usapan natin? Yung kahapon, yung translasyon sa Quiapo, yung revoltong, naku po, milyon taong yata nagpunta. Alright. Hindi nyo alam na bawal na yan tungkol sa revolto. Matagal na pinalam ng Diyos na bawal sumamba sa revolto. Sumamba kayo sa kanyang templo. Hindi ba gano'n ang sabi ng Biblia? Alright. Basahin mo sa 6:16 ng Korinto. Alam mo Korinto? 6:16. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, talatang 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Kita na. Ano ang pagkakaiba ang templo ng Diyos sa mga revolto o Diyos-Diyosan? Anong pagkakaiba? Ano sabi? Dituloy mo. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Malinaw, naintindihan nyo. Anong pagkaiba? Revolto. Ang revolto hindi makalakad. Ang Diyos ay lalakad na kasama ng kanyang templo. Sino yung templo? Okay. Hindi ba sinabi niya sa Korinto 3:16? Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos? Unang Korinto, Kapitulo 3. Kaya kayo mga Romano na ingot, wala kayo naintindihan sa Biblia, gagaling pa ninyong bumasa. Hindi nyo maintindihan ng hiwaga ng Biblia. Sinasamarais ko na nga para maunawa ninyo mainam, pero hindi kayo nakikinig. Sige, masahin. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kita nyo na. Bakit? Gano'n na sinabi ni Pablo. Dahil sinabi ng Diyos mismo kay Joel, na propeta, na sa huling araw ay bubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Asan ang nabuhos na Espiritu sa inyo? Bakit yung revolto ba? Binuhos ba? Na siya, sinasamba ninyo? Napagaling ba kayo revolto? Kuskus kayo, kuskus ang panyo. Gumaling ba kayo dyan sa revolto na yan? Tingnan nyo ang pagkuskus ng panyo. Kanino kinukuskus ang panyo? Hindi ba kay Pablo? Ano pagkakaba ni Pablo sa mga revolto? Ginawa po nila revolto sa San Pablo. Ginawa nyo revolto sa Pablo. Mga ingot kayo.
yung pagkuskus ng panyo sa katawan niya, si Pablo yun, hindi si Jesucristo. Bakit niloloko niyo mga tao? Ba't kinukuskus niyo ang panyo kay Jesucristo? At pinapasa niyo, wala namang biyaya. Bakit sinabi ba ng Diyos yung revolto mayroong biyaya? Ito po, sabi po ni Haring David, awit 115. Sige. Ang ibang mga Diyos ay ipinaris sa Panginoon. O, kita na. Anong ginagawa nyo? Ipinapares nyo sa Diyos yung revolto? Eh, yan naman talagang ginagawa lang. Ano sinabi ng Biblia? Pagpasok niya sa libutan, anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Ihanda nyo sa akin. Revolto. Revolto. Yan ang bahay ng Diyos, revolto. Hindi naman makapagsalta, hindi naman makagamon, hindi naman makasermon. Tingnan nyo ang Diyos, oh. Nung bumaba kay Jesucristo, maninirbon ang Diyos. Ito po, Hebreo Kapitulo 10, talatang 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay ihanda mo. O, so, hinanda ba niyo ang katawan ninyo para pasukan ng Espiritu? Revolto nga po inihanda nila. Makapasok ba yung revolto dyan sa katawan ninyo? Your espiritu sa revolto. Engot kayo. Talaga mulala kayo hanggang ngayon, tanga. Ito po. Espiritu na papasok. Talaga napakatanga ninyo. O, handa nyo sarili nyo. Yan ang sinabi ni Pablo. Hiyaan nyo sarili nyo. Roma 12:1. Hiandog nyo sa Diyos sa sarili nyo para gamitin niya. Dahil di tayo bininyagan ng pagkamatay ni Jesucristo, pagkabuhay ni Jesucristo. Yan nga po kasi ang kasalanan ng mga pari, hindi nila maunawa ng Biblia. Eh, bugok yung mga pari na yun eh. Kaya yung mga tao nagkakandamali-mali ng pagkaalam ng katotohanan. Bugok ang mga pari na yan eh. Si Father Gitiano, tanga, numero 1. Oh. Asan ang Espiritu ng Gitiano? Na sinasabi ni Pablo, doon sa Roma 12:1, basa mo nga. Eh, baka naman kasi pati sikit ganig, sinasamba na rin nila. Eh, talaga. Sinasamba nila si Gitiano. Roma Kapitulo 12, talatang 1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Oh, yan ang katawan ninyo. Hiyain nyo sa Diyos na malinis. Wala bahin na kasalanan. Hindi nagsisinungaling. Yan ang hain na tinatanggap ng Diyos. Pero pag ang hain ninyo na yan, nasasamba nyo maribulto, panis na yung hain ninyo. Kailanman na hindi po yan tatanggapin ng ating pong dakilang ama. Karumal-dumal po sa harapan ng dakilang ama yung pagsamba sa rebulto. Okay, balik natin sa Roma 6. Roma Kapitulo 6, talatang 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Roma 6:1. Sa 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? See? Anong kasalanan? Yung pagdabag sa utos ng Diyos ay kasalanan. Yung pagsamba sa rebulto ay kasalanan. Ano eh, pagpapatuloy ba ninyo yan? Para ang biyaya ay suwagana. Ano nga po nila pagpapatuloy? Mga pari po ang nangunguna dyan. Kaya nga, dinuloko nila yung mga taong walang malay. Binubuladas nila yung mga taong walang malay. Okay, ituloy mo Roma 6. Tayo ba ay bininyagan sa pagkamatay ni Kristo o nabinyagan kayo sa pagkabuhay ni Kristo? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O see? Hindi na kayo mabubuhay, patay na kayo. O.
Para kayong mga rebulto. Patay. Walang kabuhay-buhay. Yung sinasamba ninyo, kamukha ninyo. Yun ang sinabi ni Haring David, ang gumawa ng rebulto ay mga rebulto rin. Tuloy mo. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismo kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo, Tanong yan, ang bautismo ba ninyo ay pagkabuhay ni Jesus o kamatayan ni Jesus? Kaya kayong lahat na bautisman sa Romano Katoliko, Iglesia ni Cristo, patay na kayo lahat dahil nabautisman kayo sa pagkamatay ni Yesu Kristo. Tuloy mo. tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Nakalibing na pala kayo. Bantagal na kayong patay. Hindi kayo nabuhay. Dahil ang bautismo ninyo ay kamatayan. Hindi pagkabuhay ni Kristo. Tuloy mo. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Nakita na. Kaya ang bautismo ay pagkabuhay ni Jesus. Lahat ng binautismohan yung Katoliko, pagkamatay ni Jesus. Bakit? Ay nila dinutuman yung tungkol nila sa Diyos Yung sumunod sa utos. Pag hindi ka sumunod sa utos, patay ang turing ng Diyos sa iyo na bautismo ka sa kamatayan. Samantalang sinabi ni Jesus, ang palay ay hindi mabubuhay kundi mamamatay. Ngayon, ano ibig sabihin yun? Pag tumubo ng palay, di marami na siya. Isang butil na palay, marami na. Yan ang hiwaga ng kasulatan. Namatay na si Kristo. Ngayon, si Kristo nanatiling patay sa inyong mga Romano Katoliko. Dahil ninyo ginanap yung tungkulin ni Kristo. Ano tungkol ni Kristo? Yung sumamba sa Espiritu. Ano sinasamba nyo? Rebulto. Yun talaga. Di na patay si Kristo. Sa inyo, patay. Pare nga po, may kasalanan ng lahat ng yan. Para mabuhay si Kristo, sumamba kayo sa Espiritu. Yun ang sinabi niya. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambayin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Namatay na naman si Kristo sa inyo dahil ayaw sumamba sa Espiritu. Ang sinasamba ninyo, rebulto. Maliwanag yan na sinabi ni Kristo na hinahanap ng Ama ang gayon na mananamba sa Kanya. Mananamba sa Espiritu Santo. Ano sinasamba nyo? Rebulto. Di patay na si Kristo. Sa katotohanan po kasi, ang talagang may kasalanan diyan, yung mga pari talaga. Sumusunod lang naman po yung mga tao sa pari ba't naniwala sila paring mga rebulto? Bakit kayo naniwala sa paring mga ulol? Hindi kayo naniwala sa banal na Espiritu? Yun na po kasi naging nakaugalang tradisyon ng mga tao. Kaya nga, hindi ba na nyo mapapalitan yung tradisyon na yan? Na kung kayo mamamatay lahat, hindi kayo naliligtas na rebulto. Sino magliligtas sa inyo? Rebulto o Espiritu? Espiritu. So, asa na kaligtasan niya sa rebulto? Wala. So, palitan ninyo yung tradisyon ninyo. Panahon ng pagbabago, sabi ni Kristo. Magbago na kayo. Ayaw nyo magbago. Mga inutil. Pinagpipilitan nyo yung tradisyon yan, lumang tradisyon na tradisyon ng mga ulol. Ito po kasi napakalinaw na sinabi ng Ama. Levitico Kapitulo 26, talatang 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan.
ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong iyukuran yaon. O kung ano pinagbabawal, siya ginagawa ninyo. Pari po ang nagtuturo niyan. Ano kayo, inutil? Para kayong si Eva. Kung anong bawal, siya kanyang kinain. Ano nangyari kay Eva? Tandaan, napalaya sila. Dahil kinain nila yung bawal. Kung anong bawal, huwag nyo kakainin. Huwag nyo sasambahin ang bawal. Mapapalayas kayo talaga. Tandaan nyo. Paano nga po? Sumusunod lang naman po yung mga tao sa mga pari. Ay, gago yung mga yan eh. Alright. Kung kayo mga pare, asan nyo dalhin ang mga inakay ninyo? Kagaya ni Moses. Si Moses, nung makita niya ang Diyos, anong bili ng Diyos sa kanya? Dalhin mo sila sa akin upang sumamba. Hindi ba ganon? Kayo mga pare, saan nyo dinadala yung mga tao para sumamba? Sa simbahan nila, para pagkapirahan nila. Ayan, diretsa na tayo. Dito sis, ginawa nyo ang pangalan ni Jesucristo na negosyo. Hindi po ba't mga trilyonaryo na sila ngayon, yung Vatican? So malinaw na pinagnegosyo nyo ang pangalan ng Diyos. Alright, malinaw nagninegosyo kayo at ang kapital na pangalan ng negosyo nyo ay Diyos. Pagkatapos nga nilang patayin si San Pedro sabi nila, si San Pedro ang kauna-unang Papa ng Roma. Sinungaling. Pagkatapos yung patayin siya Papa Roma. Tapos pagkatapos na patay ng Panginoon Jesucristo, ang nagtayo ng aming Romano Katoliko, si Kristo mismo. Okay. Totoo ba yan? O kasinungalingan yan? Kristo, pinatay ninyo tapos siya nagtayo? Maulol. Uulolin nyo mga tao. Ang mahirap po kasi tayo sa mga tao, kapag pari ang nagsalita, paniwalang-paniwala ang lahat ng mga tao. Paano kasi? Nabola-bola na yung mga tao. Naulol na yung mga tao. Bakit nyo sasambahin yung Papa ng Roma? Siya ba ang naglalang ng mundo? Okay na. Siya ba ang lumikha ng mundo? Kaya nga po ang reklamo ng ama, kung ako nga'y ama, nasa ng aking dangal? Kung ako nga'y Panginoon, nasa ng takot ninyo sa akin? Okay, sino ang Papa Roma na naglikha ng mundo? Wala. Bakit yan sinasamba ninyo? Hindi yung lumalang ng lahat ng Inagaw na ng Papa ng Roma ang karangalan ng ama. Kasi, hindi ba mga agaw ng dangal? Ganun po talaga nangyari. Nagpapanggap na ama, Father, hindi naman siya lumalang sa tao. At saka hindi naman siya marunong magdalang ng tao. So, kalimutan nyo na yung Father ninyo, ha? Bawal na yan ngayon. Si Kristo ang tao na dapat ninyong sambahin. Taong naging Diyos. Tandaan nyo. Dahil yan ang plano ng Diyos noong unang panahon. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating kalarawan. Sino nalalang na tao? Hindi ba si Adan? Si Adan ba'y sumasamba sa Espiritu? Nung sinabi ng Espiritu, Adan, wag mong kakainin yung bunga ng kahoy sa paraiso, ha? Yun, sa gitna ng paraiso, opo. Oh. Sino kumain? Eva. Sino nanukso? Si Satanas. Ngayon, maliwanag na sinong kumain ng bawal na tukso ni Satanas. Bawal ang rebulto. Nasambahin Bakit sinasamba yung rebulto? Dinatukso yun ni Satanas. Alright. Di tama yung sinabi ng Biblia na si Satanas ay niloko niya si Jesus para sumamba kay Satanas. Ano sinabi ni Jesus? Lumayo ka, Satanas.
Sa Diyos ka lang sasamba. Anong nangyari kay Satanas? Lumayas siya. Hindi nagpasakop kay Satanas para yumaman. At sino naglingkod kay Jesus nung lumayas si Satanas? Hindi ba mga anghel na sa langit? Mga arkanghel? Si Miguel? Si Gabriel? Sino ba yun? Yung Doktor Rafael? Barakhil? Yung teresorero ng langit? Sila ang naglingkod kay Kristo. Kapalit ni Satanas na lumayas. Kita na. Sino naglilingkod sa inyo? Mayroon bang San Miguel? Mayroon bang Rafael? Mayroon bang Barakhil na taong naglilingkod sa inyo? Wala. Si Satanas ang naglilingkod sa inyo. Pinapayaman niya kayo. Dahil sinunod nyo ang kanyang modus. Ano yung modus? Yung teknik ng pagsamba. Sinunod nyo. Kaya yan, yumaman na kayo. Dahil pinagnegosyo nyo ang pangalan ni Kristo. Samantala sinasabi ni Kristo sa lumang sipan na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos mo sa walang kabuluhan. Anong ginamit niyo? Anong ginawa nyo sa pangalan ng Diyos? Pinagnegosyo nyo. Yan ba ay may kabuluhan? May impyerno kayo lahat yan. Yan ang sinabi ni Haring Solomon. 3:5. Walang kahulugan, walang kabuluhan. Lahat ng gagawin ng tao sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. So yung pagsamba nyo, mga remulto na yan, pagsamba nyo sa pera na yan, na nalikom ninyo, walang kabuluhan yan. Dadalhin kayo sa impyerno. Alam niyo yung tingga na sinasabi na kumukulong tingga, yan ang mga pera, kayamanan na pinakulo ng Diyos sa impyerno. Doon kayo bababad sa tumukulong tingga dahil mayayaman na kayo. Ito po ang sinabi ni Haring Solomon sa mga ginagawa ng mga tao na pagsamba sa rebulto. Ecclesiastes Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Yan ang sabi ni Haring Solomon. Yung ginagawa ng pagsamba sa rebulto, walang kabuluhan. Walang kabuluhan yan. Dahil ang yung rebulto ba, siya ba yung Diyos na tunay? O siya yung Espiritu na sinasabi ng Biblia? Alright. Noon sa Malakias 3:1, sino naghanda ng daan para bumaba ang Diyos? Si Juan Evangelista, di ba? Saan bumaba ang Diyos? Hindi ba kay Kristo? At ano sabi ng Diyos? Itong anak kong kinalugdan, Siya sa inyong paniwalaan. O yan ang itinuro na Diyos sa paraan para bumaba ang Diyos doon sa taong tapat at matalino. Dahil yan ang pinipili niya, taong tapat at matalino. Ano, yung mga pare, matalino ba? Hindi matalino yan dahil sumamba sa rebulto. Walang talino. O, tingnan nyo, nung naghanda si Juan ng daan, ano sabi ni Juan? Mayroon na rin sa hulihan ko. Hindi ko maaaring kalagin ng sapato sa kanyang talampakan. Sa pin ng kanyang talampakan. Siya ang babautismo sa inyo ng Espiritu Santo at apoy. O kita na, yung mga rebulto na yan, makabautismo ba ng Espiritu Santo at apoy? Wala. Guess nyo? Anong naibabautismo yung mga rebulto na yan? Na siya pinaniwalan nyo. Alright. Anong nagawa niyo? Rebulto na yan. Na siya pinaniwalan nyo. Wala. Walang magagawa. Walang kabuluhan yan pagsamba nyo sa rebulto. Wala, wala, wala. Sabi ni Haring Solomon. Alright.
Sana maintindihan nyo Kung di nyo maintindihan yan, talagang bobo pa kayo hanggang ngayon. Ano sabi ng Biblia? Malakyas. Darito ang aking sugo. Maghanda ng daan sa harap ko. Ito pa, basa natin. Malakyas, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong pinaliligayahan. Narito siya'y dumarating. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yung daan na yon, nagpatotoo sa kanya sarili. Ano sabi niya sa Saunang 14:6? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino pumasok kay Jesucristo? Hindi ba Diyos? Yun ang sinabi niya, pero kayo mga bulag, mga tao noong unang panahon, bulag, hindi nila makita ang Diyos dahil hindi malinis ang kanilang puso. Nung patunayan niya sa kanila harapan na ang Diyos ay nasa kanya, walang naniwala. Alright. Nandiyan sa Juan 14:11. Sa Juan Kapitulo 14, talatang 11. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kayo magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Walang naniniwala. Paano? Bulag sila. Walang magpatotoo na bumaba ang Diyos kay Jesucristo at nagsasalita si Jesucristo. Hindi ka mukha na rebulto. Makapagsalita ba? Sa Diyos na. Hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa. Alright. Ngayon, yung rebulto ba ay gumagawa ng gawa ng Diyos? Walang magawa. Anong pagkaiba ngayon yung rebulto at sa templo ng Diyos? Wala. Malaki. Sino ang templo ng Diyos? Maliwanag na inihal dyan. Hindi ba si Jesus ang templo ng Diyos? O sino naniwala kay Jesus na siya ang templo ng Diyos na buhay? Yung bang rebulto? Templo ng Diyos yan? Hindi. Templo ng demonyo. Anong ginagawa ngayon? Yung templo ng Diyos? Hindi ba nang gagamot? Nangangaral? Ayun San Juan, San Matthew 4:23. Yan ang ginagawa, yung templo ng Diyos na hinanda ni Juan Bautista na gamitin ng Diyos dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Kaya sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang gawang aking ginagawa. Ito pala ginagawa nila sa Nazareno. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Kaya pala nililibot yung Nazareno. Wala naman napagaling. Hindi naman bumubuka niyang bibig. Paano makapangaral ng ebanghelyo na rebulto? At wala rin napagaling. Pero yung mga tao, milyon-milyong tao nandoon. Tingnan niyo ang pagkaiba ng rebulto at templo ng Diyos. Ayan, nililimot ni Jesus sa buong Galilea. Basahin. At nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Anong pagkaiba? Yung templo ng Diyos sa mga rebulto. Napakalaki! Suskino. Di na kailangan pang memorize yan. Paulit-ulit na lang ito mga tangang Pilipino. Pari po ang may kasalanan ng lahat ng iyan. Mga tanga na pare. Pare Bigdiano. Tanga, numero 1. Tarantado, numero 1. Hindi mo nawan yan. Anong pagkaiba ngayon? Yung templo ni Diyos at sa rebulto. Ayan nililimot ni Jesus ang buong mundo. Nagpapagaling na sakit.
Yung revolto ba yan? Meron ba siyang pinagaling na sakit? Punas-punas kayo ng tuwalya. Wala naman nangyayari. Yung sakit ng tao nandun pa rin. Mga inutil kayo. O yun, maliwanag sinabi ni Pablo, ano ang pagkakaiba? Ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ako'y lalakad sa kanila. At sasamang kasama nila. Kahit saan sila paroon, kasama niya ako. O, see? Yung remulto, lumalakad ba? Hindi. Hinihila lang yung remulto eh. Hindi lumalakad, hinihila. Nakakalakad ba yung remulto? Kagaya ni Jesus na lumalakad. O, nakita nyo? Kung hindi nyo maintindihan yan, mga tanga kayo talaga. Anong pagkakaiba ni Kristo sa rebulto? Pari po, tanungin nyo dyan. O parang Gideado, Papa ng Roma, tarantado kayo numero 1, niluloko yung mga tao. Anong pagkakaiba ni Kristo sa rebulto? Ayan o, sinasego na. Di ba nyo maintindihan? Sumasamba si Kristo sa Espiritu. Yung rebulto ba, sumasamba ba? Ang laking pagkakaiba. Mga unggoy kayo, di maintindihan. Niluloko nyo kapwa nyo Pilipino. Ibubuli nyo sa impyerno. Dahil sa kasinungalingan ninyo, ayan o si Kristo. Nanggagamot. Isa na siyang Espiritu dahil pinatay ninyo. Saan naroon ang Espiritu ni Kristo? Ito nga po yung dapat maalaman na ng lahat ng mananampalataya, na tuwing November 1 na lang, daang libong kaluluwa yung pupunta rito sa Kaharian ng Langit, na mga Katoliko na pinangakuan. Wala silang paniwala dyan, kanonistorebo, dahil wala silang naranasan. Lumapit kayo para maranasan nyo yung sinasabi namin. Mga ulol, puro kayo bintang-bintang. Kahit na sa korte, hindi maniwala yung sa West, kundi mapatutuhanan sa harapan niya. Kaya nga lagi ko silang hinahamon pumunta rito eh. Ayaw naman lang pumunta. Kasi natatakot sila na mahayag tong pananampalataya na to. Dahil pag nahayag tong pananampalataya na to, na nandito yung lahat ng mga banal na espiritu, magtatakbuhan lahat dito yung mga miyembro nila at wala na silang kita. Ay talaga ganun mangyari. Ang bihira ng mga yan. yan. Ang sinabi ni Pablo. Nahiwalayan nyo ang mga peging pulang propeta. Humiwalay kayo sa kanila. Hindi ba sinabi sa Roma 16? Magsilayo nga kayo sa kanila. Yun sabi ni Ano San sabi ni Pablo? Tandaan ninyo yung mga may pagkabahabahagi. O, sino may pagkabahabahagi? Hindi ba Katoliko? Humiwalay sa Espiritista. Dahil ang mga Espiritista ay sumasamba sa Espiritu. At pinagbibintangan nila ang mga Espiritista ay marka demonyo. Sino marka demonyo talaga? Kayo o mga Espiritista? O, maliwanag ka. Si Kristo sa Espiritista, mananamba sa Espiritu. Sino sinasamba niya Espiritu? Yung Ama. Maliwanag ba? Kaya yan, sinuro niya sa mga tao. Ba't di niyo masundan? Ang sinusundan na lang niyo, pangalang Kristo. Pero yung gawa ni Kristo, hindi niyo masundan. Mga ingot. Pinagninegosyo niyo ang pangalang Kristo. Paano po patutunayang nagninegosyo ang mga Katoliko? Yung binyag, may special, may local. Yung kasal, may special, may local. Yung paglilibing ng patay, may special, may local. Lahat na lang na serbisyo na simbahan ng Katoliko, may special, may local. Kahit na paulit-ulit na sabihin mo yan, wala silang pakinggan. Dahil kapag pinatulang ka, talagang yan na ang pasimula pagkawarak nila. Kaya hindi kayo pinapatulan. So magsalita kayo ng laban sa kanila. Dahil kapag pinatulang kayo, lilitaw na ang katarantaduhan nila. Okay? Kaya ini-ignore nila kayo para hindi lumitaw ang totoo.
Kahit nasalita kayo nasalita, binabaliwala nila. Dahil napatigas na nila ulo ang mga membro nila. Alam nila na matigas ng ulo mga Katoliko. Panatikong Katoliko. Lalo na yung mga Catholic defender. Naku po, grabe ang mga tao Panatiko yan. talaga, idolatria. Handa silang pumatay ng tao para lang ipagtanggol yung Katoliko. Isa Alright. na ako sa biktima nila. Darating tayo dyan. Kung mabuksan ang kaisipan ang Korte Suprema, diyan ko kayo hahabla. Kaya lang, hindi kayo pwede habla dahil ang Korte Suprema kumakampi sa liko. Tandaan nyo. Kaya dapat na pong ibaba rito yung La Corte Celestial. Una nating isalang yung mga pari. Para Talaga, pag nagsinungaling, patay agad. malapit lang ako sa inyo. Haharapin nyo ang hukuman ng langit. Huwag nyo hintayin yan. Dahil mga matay kayo talaga kung sinungaling kayo. Kagaya nangyari kay Ananias, sinungaling. Sa La Corte Celestial po, hukuman ng langit, lahat na magsisinungaling patay. Talaga. O, sino maniwala sa Korte Celestial? Malalaman nila dahil naghanap nila ng tanda. Naghanap sila ng tanda na sila ay mga matay. Tanda nyo. Dapat unang isalang dyan yung Papa ng Roma. Kung sino matulad sa harap, Tsaka kasunod si Manalo. lahat ay harap niya sa hukuman ng langit. Nakatagdaya yan sa Hebreo, kahit na sa Roma. Nakatagda na, kahit na dyan sa Apokalipsis. Tayo lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Dahil ang Diyos ay huwes. O, ano yun? Siya ang hahatol. Walang iba. Walang saksi. Siya mismo ang tumitingin sa atin. Walang sasaksi sino man, kundi ang mga banal na espiritu na kasama niya. Sila ang kanyang saksi sa kalangitan. Yung mga arkangheles. Mag-umpisa tayo sa... Alright. O ngayon, kaya pinaalala lang ko kayo na magbago na kayo habang may panahon pa. Bago dumating ang sukdulan. ng kanyang galit. Hindi lang yung kanyang galit. Pag naging tapat na ang kanyang mga lingkod, harapin namin kayo lahat. Tandaan nyo. Ilang tao ang lingkod ng Diyos na ititira? Di ba sabi niya, 1/3? Okay. 1/3 ng populasyon ng bansa, haharapin ninyo. Tandaan nyo. Sila ang mga saksi ng Diyos sa katuruanan. So, Kaya pagdating ng araw na yan, umanda na kayo. Dahil lilipulin lahat kayo. Yan ang kanyang ipinangako. Doon sa Exodo 20, na aking dadalawin ang katampalasanan ang malibu-libong na pupuot sa akin. Okay? At aking papagpakitaan ng kawaan ng mga libu-libong umiibig sa akin. Yan ang katulad. Alam nyo, yung mga libu-libong na pupuot sa kanya, lilipulin niya lahat yun. At yung libu-libong natatakot sa kanyang pangalan, mabubuhay lahat yun. Tandaan nyo. Yan ang katulad ng Diyos. So, hanggang dito na lamang. So, Marami pa ako sasabihin. Pero mahirap yung unawain dahil kayo yung mga tanga. Talaga. Bobo talaga kayo. Sabi ni Pablo, mangmang ng mga Pilipino. Kaya nga po lagi sinasabi ng ating pong kagalang-galang na Dr. Jose Rizal, hindi ako natatakot sa mga mananakop ng aking bayan. Ang aking kinatatakot ay ang kamangmangan ng aking mga kababayan. Talaga. Mangmang na Pilipino nga. Kaya nga po yung mga pari talagang nagyayamanan na dahil bawat sabihin ng mga pari pinaniniwalaan talaga ng mga tao. Mangmang nga na Pilipino. Kaya po yung number 1 na nakalaban ng mga pari nung kapanahonan ng Dr. Rizal, si Dr. Rizal,
So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po na pakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong pastor. Ang pastor na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoong Kristo. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.